Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC Grade 3. Quarter 2, Lesson 1, Day 4. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa sariling paraan ng pakikilahok sa pamilya. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga layunin na ipakikita ang pakikiisa sa pamamagitan ng pagtupad sa mga gawain sa loob ng tahanan na ayon sa kanyang kakayahan. Naipaliliwanag na ang sariling paraan ng pakikilahok sa mga gawain ng pamilya ay nakatutulong sa pagkakabuklod-buklod at pagpapatatag ng ugnayan ng bawat kasapi ng pamilya. Humarap sa katabi sa upuan. Ibahagi mo sa iyong katabi kung paano ka tumutulong sa mga gawain sa tahanan kasama ang iyong magulang, tatay at nanay, kapatid, lolo at lola, tiyo at tiya, pinsan at iba pang kasapi ng pamilya. Mahalagang matukoy ang pagkakaiba-iba o pagkakapare-pareho ng mga paraan ng pagtulong ng bawat isa sa loob ng tahanan. Mahusay! Napakarami ng mga gawain sa tahanan ang kaya na ninyong matukoy at gawin. Maraming salamat sa aktibong partisipasyon. Suriin ang larawan. Tanong. Una, maaari mo bang ilarawan ang iyong nakikita sa litrato? Sagot, nakikita ko sa litrato ang isang grupo ng mga tao na magkakayakap at masaya. Pangalawa, paano masasabing ito ay nagpapakita ng pagkakaisa sa tahanan? Sagot, ipinapakita nito ang pagkakaisa sa tahanan dahil nagkakasama-sama sila at nagpapakita ng pagmamahalan. Pangatlo, ano pa ang ibang halimbawa ng pagkakaisa sa tahanan? Sagot, halimbawa ng pagkakaisa sa tahanan ay ang sabay-sabay na pagkain, pagtutulungan sa paglilinis at pagdarasal ng sama-sama. Ngayong araw ay atin namang ipaliliwanag ang mga sariling paraan ng pakikilahok sa loob ng tahanan na nakatutulong upang mapatatag ang pagbubuklod-buklod at ugnayan ng pamilya. Sa ating pag-aaral ngayong araw, mahalagang mapag-isipan kung bakit mahalagang makilahok sa mga gawain ng pamilya. Ngayon ay ating pag-usapan ang ilang salita upang mas maunawaan ang aralin. Pakikilahok, pakikilahok. Pagpapatatag, pagpapatatag. Pagbubuklod-buklod, pagbubuklod-buklod. Ugnayan ng pamilya, ugnayan ng pamilya.
Tanong, ano para sa inyo ang kahulugan ng salitang nakasulat? Sagot, ang pakikilahok ay pagsama sa gawain. Ang pagpapatatag ay pagpapatibay ng samahan. Ang pagbubuklod ay pagtutulungan ng pamilya at ang ugnayan ay mabuting relasyon sa tahanan. Ano sa tingin ninyo ang kaugnayan ng mga salita sa isa't isa? Sagot, magkaugnay ang mga salita dahil lahat ay tumutukoy sa pagtutulungan, pagkakaisa at pagpapatibay ng samahan sa loob ng pamilya. Mahalagang mapag-usapan ang pagkakaiba-iba o pagkakapareho ng mga sagot ng mga mag-aaral, gayon din ang pagkakaugnay ng mga salitang nakasulat sa pisara. Narito ang iba pang kahulugan ng salitang pakikiisa. Pagtulong, pakikibahagi, pakikisama, pag-aambag, pagsunod. Paanong ang itinutulong ninyo sa mga gawaing bahay ay uri ng pakikiisa? Basahin ang maikling sanaysay na pinamagatang Pakikiisa sa Pamilya. Nagkakwentuhan muli kami ng aking kaibigan na si Nathan. Nathan, may kukwento ako sa'yo. Masaya kong bungad sa kanya. Ano yun? Sagot ni Nathan. Napag-isipan ko kasi yung mga kinuwento mo nung isang araw, kaya sinubukan ko rin na tumulong sa mga gawain sa aming tahanan. Ang sarap pala sa pakiramdam na nakikiisa sa pamilya. Sabi ko, talaga? Kwentuhan mo naman ako, tugon ni Nathan. Nitong mga nagdaang araw, paano kayo nakiisa sa mga gawain sa loob ng tahanan? Tayo ngayon ay magkakaroon ng pagbabahaginan. Naalala ba ninyo ang inyong mga ipinangakong gagawin kahapon? Nagawa nyo ba ang mga ito? Makinig tayong lahat sa mga nais magbahagi. Sino ang gustong mauna? Ngayon ay dadako tayo sa gawain bilang isa. Narito ang mga panuto. Una, sagutin ang mga tanong ng malinaw at tapat. Pangalawa, huwag mahihiyang magtanong sa guro kung may tanong na hindi maintindihan. Malinaw ba? Maaari na nating simulan ang gawain bilang isa. Una, ano ang nararamdaman mo habang tumutulong sa gawain sa tahanan? Pangalawa, ano ang reaksyon ng kasapi ng inyong pamilya nang siya ay iyong tinulungan sa gawain? Pangatlo, ano ang natutuhan mo sa iyong karanasan? Pang-apat, bakit mahalaga ang pakikiisa sa tahanan? Pang-lima, paano mo higit na maipakikita ang pakikiisa sa tahanan sa mga susunod na araw? Magaling! Palakpakan natin ang bawat isa.
Anong gawain sa tahanan na kayang gampanan ng isang batang tulad mo na makakatugon sa bawat sitwasyon para maipakita ang pakikiisa sa tahanan? Maaaring gawin ito ng pasulat o pasalita. Una, naglalaba si tatay. Pangalawa, naglilinis si nanay. Pangatlo, nagluluto si lolo. Pang-apat, nagpapalansya si lola. Panglima, nagliligpit ng laruan si pinsan. Narito ang mga halimbawang sagot. Una, pagtutupi ng damit. Pangalawa, pagwawalis ng sahig. Pangatlo, pagtulong sa paghahanda ng mesa bago kumain. Pang-apat, pagsasali ng tubig sa mga pitsil. Panglima, pag-aalaga ng halaman o pagdidilig. Bakit ito ang iyong sagot? Punan ang mga patlang ng mga bagay na tumutukoy sa pagbabago ng iyong mga gawi sa loob ng tahanan. Halimbawa, noon, ako ay nanonood lamang palagi ng telebisyon. Ngayon, ako ay nagtatanong sa aking pamilya kung ano ang aking maaaring maitulong. Sagutan natin, kapag naglilinis ng bahay, noon ako ay nakaupo lamang. Ngayon, ako ay tumutulong na magwalis at magligpit. Pangalawa, kapag nagluluto para sa tanghalian, noon ako ay nanonood lang. Ngayon, ako ay tumutulong maghiwa at magluto. Pangatlo, kapag naghahanda para pumasok sa eskwela, noon ako ay inaantok pa. Ngayon, ako ay maagang gumigising at naghahanda ng damit. Pang-apat, kapag naglalaba ng mga maruruming damit, noon ako ay umiiwas. Ngayon, ako ay tumutulong magsampay at magtiklop. Panglima, kapag natapos kumain ng hapunan, noon ako ay umaalis agad. Ngayon, ako ay tumutulong magligpit at maghugas ng pinggan. Tanong, ano sa tingin mo ang mararamdaman ng iyong nanay o tatay kung sila ay tutulungan mo sa mga gawain sa bahay? Sagot, matutuwa sila at mararamdaman nilang mahal ko sila. Sa iyong palagay, nais mo rin bang may tutulong sa iyo kapag ikaw naman ang nangangailangan nito? Sagot, opo, dahil masarap sa pakiramdam kapag may tumutulong. Sa iyong palagay, ano ang magiging pangmatagalang epekto ng isang pamilyang pinatatag ng pagbubuklod at pag-uugnayan? Sagot, magkakaroon ng matatag na samahan, bukas na komunikasyon at tuloy-tuloy na suporta sa isa't isa. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.